Okay, so hello po guys. Okay, so sa ngayong video po natin ngayon, isi-share ko po sa inyo paano ba kumuha ng police clearance dyan sa Saudi Arabia. Okay, so dito po sa video na to, sasabihin ko rin po sa inyo kung sino yung pwedeng tumulong sa inyo na kumuha ng police clearance, whether nasa loob kayo ng Saudi Arabia or outside na kayo ng Saudi Arabia. Example, nakauwi na kayo ng Pilipinas, kailangan nyo kumuha ng police clearance. So yan po ang ating pag-uusapan po ngayon, kung paano ang proseso, ano mga kailangan at gaano po ba katagal. So if ever busy kind of person kayo dyan sa sa Saudi Arabia, di kayo pwedeng basta-basta mag-absent, o kung ano man, yung itid lang yung oras nyo, nagmamadali na kayo, so ibibigay po natin yung tao po na pwede pong tumulong sa inyo. Guys, uunahin natin yung pag nasa loob pa kayo ng Saudi Arabia. Paano ba kumuha ng police clearance while nasa loob pa kayo? Okay? So, while working kayo, ang gawin yung trabaho nyo, which is kailangan nyo ng tulong na kung paano ba kumuha. So, para sa inyo po tong video na to na i-share po natin sa inyo ngayon. Okay guys, yung proseso po na to ay kung kayo po ay ang maglalakad ng inyong papeles, na kukuha ng police clearance. Okay? So unahin nyo po, kukuha kayo ng endorsement letter. So saan tayo kukuha ng endorsement letter? Dapat po yun ay i-walk in nyo talaga, puntahan nyo ang Embahada ng Pilipinas dyan sa Saudi, which is nasa Riyadh. Pwede rin po, meron din po tayo sa Jeddah, ang consulate natin. So kukunin natin yung endorsement letter na yun at atin po yung pipil upan yung police clearance na application form. Okay, so ano ba yung mga kailangan? So ito pa yung kailangan natin na dalhin bago tayo pumunta. Okay, so unang-una po, photocopy ng ating passport. Okay, so meron po tayo nyan. Photocopy po ng ating ikama. Okay, so dapat meron tayong dalang mga scan copy na bago tayo pumunta. Pagdating nyo naman din doon, pipil upan nyo po yung police clearance na application form, or pwede rin bago kayo pumunta, da-download na po yun sa website ng ating consulate, ng ating embassy. Okay? Okay guys, ang pag-walk-in po natin dito sa consulate, dito sa ating embassy, example sa embassy kayo pumunta, ay wala na pong kailangan na appointment. Okay? Sabihin nyo lang doon, kayo ng police clearance, i-obtain nyo yun. Okay? So, ang advisable po niyan ay talagang before 12 po, hanggang 12 lang po ang inyong pagpunta roon. I mean po, yung 12 po na yun, ayun lang po yung allowed na andoon kayo. Hindi na po sila magtatanggap ng iba pa pag lumagpas pa po ng 12. Okay? So, pinaka-advisable, kailangan po mga 8 o'clock, wala pang 8 o'clock, andoon na po kayo. Okay? So, syempre marami po ang mga nagpo-proseso din yan. So, kailangan andoon na po kayo. Ang pagkuha po ng endorsement letter, may bayad po yun. Magbabayad kayo doon ng 100 SR para po sa regular. Okay, so mga 2 days pa bago po may labas yun. So if ever na busy po kayo, kunin nyo na yung expedite, yung express na pagkuha. 140 SR naman po yun para po sa endorsement letter. Ang expedite po natin na process ay makukuha po yun mga 4 to 5 PM pa po, okay, sa hapon. So asahan nyo po, hold rin po kayong mag-aantay doon. Aabangan nyo rin po yung oras nila sa releasing. Okay guys, pag nakakuha na po kayo nung endorsement letter, dadalhin nyo na naman po yung endorsement letter na yon ng MOFA. Okay, so papastampingan nyo po yon. Okay, so magpapa-appointment po kayo sa MOFA website na magbabayad po kayo nyon ng 30 Riyal sa SADAD application. So meron yan sa mga application dyan sa Saudi Arabia. Okay, so after po nung nakapag-appointment na kayo, meron po tayong mga mapupuntahan. Pwede rin idalik yung endorsement letter sa Jeddah, mga office ng Jeddah kung malapit kayo. Meron din po tayo sa mga Riyadh, meron din tayo sa mga Eastern region at saka Western region na mga makikita natin dyan na mga Chamber of Commerce offices. Okay,
So after po na kapag stamping na po kayo, stampingan na po yung endorsement letter nyo, magpapa-appointment na naman po kayo para po sa police na station. Okay, sa police station na naman po tayo. Kasi dadalhin nyo na po doon yung endorsement letter na stampingan na. Okay, so after po nyan, magpi-fingerprint na po tayo. Yan yung kukunin natin doon, which is naka-available na rin po doon yun. Bago po tayo pumasok sa Saudi Arabia, kompleto na po tayo ng mga fingerprint bago po tayo makapasok. Na yun na po yung direkta na po yun, may file na po sa system nila yung police station. Kukunin nyo na lang po doon. Okay, magpapabook po tayo ng appointment para po sa police station through AbShare na application po, yung ating mga AbShare. Meron po dyan mapagbubok natin. If ever na malapit kayo sa Jeddah or anywhere po na pwede kayong magpabook. Okay, so may mga ano po tayo sa mga Eastern Province. Ang releasing po natin is mga the same day, or it depend po sa processing nila kung by the next day. So kailangan po nating anahin din yun. Okay guys, nakakuha na po kayo ng police clearance. Okay, so another po nyan, ito po yung itsura ng police clearance natin. Okay, ganito na po ang itsura nyan. Okay, so after na po nakuha nyo na po yung inyong police clearance, babalik na naman po tayo sa MOFA. Para ano na naman po, babalik na naman po tayo doon para po sa stamping na. Papalagyan na naman po natin siya ng stamping sa MOFA. Okay guys, napapunta nyo na sa MOFA, okay? Papastampingan nyo na. Maglalagay na sila ng stamp, which is ganito na ang itsura nyan, mayroon yan. Okay? So, okay guys, pagka mayroon na pong stamp yan, ang mangyayari po is kailangan nyo na naman siyang dalhin sa translation. If ever po sa inyo available nyo po na translation offices dyan, na mga registered talaga na translation or na license na translation offices, pupuntahan nyo rin po yon. Ipapatranslate nyo yung inyong police clearance certificate sa translation to English. Okay, so meron na naman tayong ganito, naka-translate na siya sa kung ano yun, may mga validity na po yan. Okay, okay guys, yun na yun, naka stamp na siya, MOFA stamp ang inyong police clearance certificate, naka-translate na, dadali na po ninyo sa authentication ng anyong embassy, ang ating embassy dyan sa Saudi Arabia. Yun lang po ang last na process para po okay na po yung inyong police clearance. So i-release na po sa inyo yun. Ito na po ang itsura niyan, may ano na siya, may seal, no prescribed limit na po siya. Okay, so naka-authenticate na po siya ng talagang ano na siya, okay na yung inyong police clearance. Yun na yung po ang proseso ng Saudi Arabia. So yan po ang mga proseso, yun po ang last process natin after po natin na makakuha nung police clearance na napastamp natin, napatranslate. So okay guys, ang authentication fee po natin ay may bayad po siya, no? Authentication fee is 100 for regular. Okay, so kung gusto niyo naman expedite, 140 na naman po siya. Mabilis lang. Okay, okay guys, kung kailangan nyo po ng tulong, sasabihin po natin dito yung tao po na pwedeng tumulong po sa inyo, especially po nasa labas na kayo ng Saudi Arabia. Okay, so kung kayo man ay umuwi na ng Pilipinas, sasabihin po natin kung sino tong tao na to, at kung kayo po ay magpapa-assist po ng police clearance, which is nasa Pilipinas na kayo, kailangan nyo pong kontakin si Mr. JR Apuhia po, na legit po yan po yung nagpo-proseso. Hindi po yung tumulong sa akin bago po ako, kaya po andito na ako sa Canada ngayon. Okay, so kontakin niyo lang po siya sa Facebook page niya, andyan po. And then ito po ang mga kailangan niya. Okay, so ang kakailanganin niya para sa maproseso niya ay ikama copy niyo lang po or ikama number na makikita naman po yung sa system ng Saudi Arabia. Okay, passport na bago, passport din na luma. Okay, so entry visa yung ginamit nyo po nung andyan kayo sa Saudi Arabia, kasi di ba nakauwi na kayo. So conditional na lang yung mga COE or mga contract of employment kung meron pa kayo, para supporting document na talagang nagtrabaho kayo sa Saudi Arabia. Pero yun po ang tatlong kailangan niya lang, ikama copy, passport na new or old, at saka entry visa niyo po dito. Okay, so i-assist na po kayo, kulong 10 to 15 days lang po, nasa inyo na po yung inyong police clearance, Saudi police clearance. Okay, kung nasa Pilipinas kayo, gusto niyo i-door to door,
or i-pick up nyo sa anong location, through DHL po ang padala nun. Okay? So about sa babayaran po, mag-comment down below lang po kayo para po alam niyo na magkano ang babayaran, or direkta na po kayo kay Mr. JR. Okay? Para po siya na po, kayo na po ang magko-communicate through Facebook niya. Andiyan naman po, ilalagay ko po yung description sa baba na kay Mr. JR po hiya. Kung gusto niyo pong magpatulong kay Mr. JR, meron po tayong pwede niyo po siyang kontakin. Gusto niyo po ng appearance, siservisan niyo pa po kayo para po doon sa inyong pupuntahan. Pero naman po, gusto niyo po ng non-appearance dahil nga sa busy tayong tao, hindi tayo pwede mag-absent basta-basta sa trabaho. Siya na po bahala lahat. 1 week lang po, andyan na po sa inyo yung inyong police clearance. Ano po, legit po yan na maisisend niya sa inyo. Siya na po ang bahala lahat, no hassle na po yun. Saka legit po yan. May guaranteed ko po yan, kaya po andito na rin po ako sa Canada ngayon. So yan po ang ating video ngayon, sa ating topic ngayon na paano ba kumuha ng police clearance. At saka po, kahit nasa labas po kayo ng Saudi Arabia na gusto nyo kumuha, ay makakakuha po kayo na kung sino po ang tutulong sa inyo. Okay, so if ever po nagustuhan niyo po itong video na to, pakita na lang po subscribe sa ating channel, click the notification bell, and then like po sa ating video. So comment down below lang po if ever po may mga katanungan po kayo para clarification, sagutin po natin yan.